So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, nagsalita na po ang isa sa mga di umano'y biktima ni Pastor Apollo Mosique Buloy. Mayroon po silang mensahe dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri sa ginagawa niyang pag-delay ng perma na inirequest po na subpoena ni Senator Risa Ontiveros. So, nakikiusap po itong biktima na to na marami pa po ang mga nasa loob ng KOJC na kailangan pong isalba. So, hinihiling po ng isa sa biktima, di umano ni Pastor Apollo Mosique Buloy sa ating Senate President na kahit pa paano po ay dapat magkaroon naman daw po siya ng bayag dahil habang pinapatagal niya po itong kanyang ginagawang pag-delay ng perma na request po ni Senator Risa Ontiveros na subpoena noong January 23 pa, habang pinapatagal niya po ang kanyang ginagawang pag-delay, yung mga biktima po na gusto sanang magsalita, hindi na po nakakapagsalita because ang iba ay tinitreatened. Ang iba kinikasing at ang iba po guys, pinagbabantaan ang kanilang buhay, hinaharas. So, sana naman po, ang hiling po ng isa sa mga di umano'y biktima ni Pastor Apollo Mosique Buloy, meron akong video na ipapakita sa inyo guys, na sana aprobahan at permahan kasi dito din po nila guys makikita, aminado din naman po guys, yung di umano'y biktima na mahirap po itong gawin sa part ni Senate President Juan Miguel Zubiri dahil meron pong, relasyon itong si Pastor Apollo Mosique Buloy at itong si Senate President. Mahirap man pong gawin pero dapat sana tumindig siya sa katotohanan. Very challenging pero doon po natin makikita, sinabi niya mismo, doon po natin makikita kung para ka ba talaga sa bayan. Kung meron kang integridad, meron kang pagmamahal sa kapwa mo Pilipino. So ngayon, ito yung video guys. Panood natin sa inyo Sa ano po to, live ni Arlene Stone. So, pakiusap niya po sa ating Senate President. Marami pang mga biktima na nasa loob ng compound ni Kibuloy. And marami din ang biktima na nasa labas and still crying for justice. And if we take our time to sit on that subpoena, marami pang mangyayari, marami pang pwedeng gawin si Kibuloy. Tama. No? Katulad ng pag-aabuso, katulad ng pag-threaten ng mga witnesses natin. Meron pa siyang time siguro na umutos o utusan yung kanyang mga angels of death na lagi niyang sinasabi noon na ipapadala niya sa akin. Now, Senator Meg Zubiri, think about that. No? Kung tayo ay good leader, we have to prioritize our job. Tama. We have to prioritize what we do. Tama. And we should give priority to what's needed, especially when it comes to safety of other people. Tama. Risk analysis po ang kailangan natin gawin dito. And to respond to this situation. Tama. Yes, so very wala ka talagang bayag since kung hindi mo pipirmahan yung subpoena on time. Tama. Kasi habang dinidelay mo yan, marami pang mga pwedeng mangyari na nagagawin ni Kibuloy. Kaya please think it through. I-prioritize nyo naman yung dapat i-prioritize dyan. Kasi lahat tayo may mga trabaho. Ako may trabaho din ako. And I'm not here to make money. No, I'm here to seek justice because this is what's important for everyone. Kaya tayong mga leader dyan, dapat meron tayong mindset na ganyan. Pinag-iisipan pa siguro niya kung ito ba ay kanyang pipirmahan o magkakaroon ba ng ink yung pen na gagamitin niya o mawala yung ink. Tingnan po natin, this is really a big challenge for Senator Zubiri. Makikita po natin yung loyalty ng ating mga politicians, are they loyal to justice or are they loyal to their friends and are they cuddling criminals for the sake of the public, para sa expense of the public safety or yung kapakanan ng ating bayan. Are they that kind of leaders? Okay.
So, napansin nyo din ba guys, nung unang hearing, ang umattend lang ay si Senator Risa Ontiveros at itong si Coco Pimentel. Pansin nyo, itong mga kaibigan ni di umano'y sex trafficker, sex offender, 'di ba? Allegedly na merong ginagawang human trafficking na si Pastor Apollo Musiki Buloy. Pansin nyo, si Bato, si Robin, 'di ba? Si Bongo, hindi po umattend. For what reason? And naalala nyo, 'di ba, ang sabi ni Senator ni number 1 Senator Utol nating Hudlom, a-attend siya sa hearing ukol dito kay Kibuloy kasi gusto niya din daw imbestigahan itong mga biktima kung nagsasabi daw ng totoo, 'di ba? Kung sila ba ay, loyal sa kanilang mga words, ganyan. Dapat daw ang imbestigahan dito is yung mga biktima, hindi daw po itong suspect, 'di ba? So, meron pong pagtatanggol na ginawa itong si number 1 Senator Robin Hood Padilla. But anyway, 'di ba, gusto nyo din naman ng justice, you are seeking for the justice, bakit hindi kayo umattend? 'Di ba, para nang malaman nyo, bakit hindi nyo imbestigahan yung mga background nila? 'Di ba? Lahat naman tayo dito guys, humihiling ng hustisya. Anyway, ako, I am just a messenger lang sa mga taong humihingi ng mga di umano'y hustisya kasi ako, I just want to find the truth. Whether, nagsasabi sila ng totoo or hindi. Kasi, guys, if mapatunayan naman na hindi guilty si Kibuloy, hindi na ako magbablog. Sinasabi ko yan sa inyo. Taganyan sa Bato, hindi na ako magko-content. Parang isang malaking sampal, isang malaking kahiyan na to sa akin eh. Na ako, bumuboses ako, pro-life ako, pro-justice ako, tapos itong si Pastor Kibuloy, malaman-laman natin na, kino-content natin. Hindi ko naman sinasabi na kriminal itong si Pastor Apollo Musiki Buloy, pero ang sinasabi ko dito, umattend siya sa hearing, patunayan niyang sarili niya na malinis siya. Ganun lang guys kasimple, hindi yung merong rumor na nandoon na sa China, 'di ba? Tapos dawit pa itong si Senate President Juan Miguel Zubiri because ang ginawa niya daw is, delaying tactics. Dinelay niya muna ang pagpirma, binigyan niya ng time, binigyan ng limelight, binigyan na yung spotlight itong si Pastor Apollo Musiki Buloy para tumakas. Pero we do not know kung nandito pa sa Pilipinas or nasa China na nga itong si Pastor Apollo Musiki Buloy. Pero the issue here, sana, ito Senate President, makinig ka. Dito natin kasi malalaman if mahal mo ang bayan mo, if may integridad ka para sa bayang to, if honest ka. 'Di ba? So, medyo kasi mga kababayang Pilipino, tumatagilid na sa'yo. Parang kune-question na nila ang integridad mo, lalo pat, 'di ba, nandaya ka di umano dito kay kay Coco Pimentel during 2007 election. Pero I don't know that trash issue. Pero I am here, 'di ba, questioning you, bakit pa up to this moment hindi mo pa pinipirmahan? Kasi guys, oo, may sinabi siya na pipirmahan niya. Kagaya na sinabi ko sa inyo guys, 'di ba? Sabi niya, Zubiri says, he's sure to sign subpoena versus Kibuloy. But hanggang salita pa lang yan, guys. So, walang katuwa-tuwa dito. Hindi niya pa napipirmahan, guys. 'Di ba? Lalo pat mayroon din balita na itong si Pastor Apollo Musiki Buloy ay nandoon na po sa China. Eskapo na. Kibuloy rumored to have flown to China amid abuse charges. So, parang kinalabasan dito, itong si Senator Miguel Zubiri ay muka ng mga protektor ng mga di umano'y. Katulad ni Pastor Apollo Musiki Buloy, sex offender, 'di ba? Human trafficker, human rights violator, mga ganyan. So, please, linisin mo, Senate President, ang iyong pangalan. 'Di ba? Tumindig sa katotohanan. Yan lang. Kasi, kung pipirmahan mo, dapat sana ginawa mo na hindi yung, 'di ba, hanggang salita lang. Nagsalita ka na pipirmahan mo, pero hindi ka pa nakapirma. Paano kami maniniwalang pipirmahan mo yan? Lalo pat 17 na ngayon, 2 days na lang. Magkikita-kita na ulit sila sa Senado. 'Di ba? So, anyway, yun lamang ho guys. Pinakita ko lang yung isa sa hiling ng mga di umano'y biktima ni Pastor Apollo Musiki Buloy na humihingi ng hustisya na sanang itong si Senate President ay makipagtulungan at kahit papano ay magkaroon ng yagballs, ng bayag
para tumindig sa katotohanan. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa atin panibagong video.